Magandang araw guys, and welcome to Thai TV channel. And ang gagawin natin ngayon, magra-ride naman tayo. At kung saan yan, hindi ko alam. Wala akong nakaplanong ride ngayon. Kasi sa totoo lang, napakabihira akong magbike. Kumbaga, dati kung nagagawa ko yung 3 to 4 times a week, aba ngayon, swerte na kung isang beses akong mag-ride sa loob ng 1 linggo. Kaya in short, wala sa kondisyon. Kaya itong ride ngayon, chill ride lang, pakondisyon, hit training, kahit medyo makulimlim. Importante sa ngayon, masanay ulit yung katawan natin sa mahabang padyakan. Medyo makapag long ride naman. Kasi kung ngayon ko gagawin yan, ako, hindi ko kaya. At siguradong tutukod ako. Nasa kahabaan ako ng EDSA ngayon. And yun nga, hindi ko alam kung saan ako iikot. Bahala na talaga. Pero guys, samahan nyo ako. Ride tayo. Let's go! Ang hirap ng walang ensayo. Parang wala pa akong 3 kilometers. Pagod na agad yung binti ko. Ay, grabe. Ang hirap kasing kumuha ng oras. Sobrang busy sa work. At pag nagkaroon naman ng konting oras, iniisip ko, ibawi na lang ng pahinga. And minsan, nauunahan pa ng katamaran. Kaya talaga ngayon, libre ako. Talagang kinondisyon ko talaga yung utak ko na magra-ride ako. Kahit short ride lang. Importante makapadyak, makapag-exercise, and pagpawisan. Dahil lately, talagang nagkasakit kami. Kaya ngayon medyo okay na. Kailangan naman bumawi at magpalakas. Nasa tapat na ako ng Soler. Grabe, nakakantok. Yung oras kasi 2:00 ng tanghali o ng hapon. Pero sinadya ko rin talaga na ganitong oras mag-ride. Kasi nga gusto ko rin mag-hit training. Iba pa rin yung sanay tayong nagra-ride ng matinding sikat ng araw. Dahil lalo na kapag naglo-long ride, yan ang pinakamatinding kalaban. Lakas makapagod yung tindi ng init. Sakto, go na. Patawid na tayo ng Quezon Avenue.
takbuhan ko ah. Takbong G's. Grabe. Sana bumalik tayo sa kondisyon. Laging nga lang din akong solo ride ngayon eh. Dahil yung madalas kong kasama sa ride, mga busy rin sa trabaho. Kapag Sunday naman, si Jason madalas kong kasama, pero nagre-recover pa. Kailangan pa magpalakas. Kaya solo ride lang talaga. Dito tayo mag-ikot. Ayoko sa EDSA. Hindi nakaka-relax mag-bike sa EDSA. Nandito tayo ngayon sa scout area. Nandito na tayo ngayon sa Timog. So ikot-ikot lang tayo dito sa QC. Grabe. Ingat-ingat. Dito na tayo sa Rotonda. Dito sa Timog. Ikot tayo, punta tayo ng Tomas Morato. Yun lang. Dahil nandito tayo sa Tomas Morato at puro kainan dito, bigla ako nagutom. Naku, nakalimutan ko rin yung cookies na pinapabaon sa akin. Ay, yari. Gutom talaga ang aabutin ko. So nandito na tayo ngayon sa process. Dire-diretso lang to. Tapos hindi ko alam. Ikot-ikot lang talaga. Dito tayo ngayon sa may Rojas District. Dire-diretso lang to. Parang labas natin sa may E. Rodriguez, sa may St. Luke's.
Guys, dito, tong lugar na to, pag sobrang lakas ng ulan, grabe ang apaw ng tubig dito. As in, lubog tong mga bahay na to. Yan, yung ilog na yan, apaw yan. Ito, dire-diretso lang to. E. Rodriguez na labas nito. Then kanan tayo. Dadaanan natin ang St. Luke's, Quezon City. So ito, pag kanan dito, E. Rodriguez na. St. Joseph's College. Nasa tapat tayo ng Trinity University of Asia, ang alma mater ni Dayan, ng wife ko. JR, tara na, ride na. Dito ako sa baba ng condo nyo. Medyo surprising tong maluwag dito sa E-Road. Dalasan super traffic din dito, pero so far medyo maluwag pa. Wala pa din kasing rush hour. Patawid na tayo ng Araneta Ave. Papunta to ng Banawe and sa may Welcome Rotonda. Doon na tayo iikot para sakto luloy ng Quezon City. Kasi yung kabila nun, Manila na. So hanggang dun tayo, tapos pabalik na tayo. Yan guys, malapit na tayo sa Welcome Rotonda. Ayan, condo na yan. Ayan yung condo na yan, yung The Sun. Ayan yung bali boundary ng Manila and ng Quezon City. Okay, nandito na tayo sa Welcome Rotonda. Pabalik na tayo. Tingnan natin kung saan tayo iikot pa. Turn tayo para dun tayo sa kabila. Medyo madali naman gumilid dito dahil mababagal lang ang mga sasakyan. Okay na, kanan tayo dito sa may Mayon. Pag dinire-diretso mo naman to, sakto to sa Dapitan Arcade, kung saan nabibili mga napakaraming Christmas decorations or mga plato and mga gamit sa bahay. Magandang puntahan yan, lalo na nung Pasko. Grabe, halos magsara yung daan.
sa dami ng tao at sa dami ng mga tinitinda. Ngayon, silipin natin kung marami pa rin ba yung mga nagtitinda. Nandito na tayo guys sa Dapitan Arcade. Medyo marami-rami pa rin, Pero dati ito, dyan, lahat yan, meron tinda. Ngayon, balik na lang ulit dito. Nandito tayo ngayon sa Maria Clara Street. Diretsoin lang natin to kasi naisipan kong dumaan sa Santo Domingo Church. Daan tayo para makapagdasal muna bago umuwi. Sa akin, okay muna tong ganitong ride. Yung chill lang, medyo malapitan lang. Kailangan lang masustain ko to. Then pakonti-konti hahabaan natin yung ride para hindi mabigla yung katawan. Kumbaga slowly but surely bumabalik tayo sa kondisyon. Nasa Cordillera Street na ako. Nandito yan sa Banawe area. Malapit-lapit na rin ako sa Santo Domingo Church. Makapagdasal nga at pahinga ng konti. Actually, napakadaling magbike. Importante lang may oras ka at may disiplina ka. Yan talaga yung hindi pwedeng mawala kung gusto mo talagang lumakas sa pagbabike. Kahit pa hindi ka nangangarera, hindi ka naglo-long ride ng talagang super layo tulad ng pupunta sa probinsya, kailangan pa rin kasi, diba? Pag nagbike ka, kahit paano mapapalayo ka rin. At kailangan handa yung katawan mo. Hindi rin biro, pero napaka sarap naman every time na nagkakaroon ng chance na makapag-ride. Plus isa pa, na-exercise pa yung katawan mo. And sobrang napakaganda sa health nun. Nandito na ako sa Biak na Bato Street. And ito na yung gate ng Santo Domingo Church. Pasok na tayo. It's nice to be back. Tagal ko rin din na nakapagbisita dito. Iba talaga yung pakiramdam kapag nadadaan ako dito at nakakapagdasal.
Doon tayo sa harap ng simbahan. Kung kanina nadaan tayo sa Trinity University of Asia, yung alma mater ni Dayan, ngayon naman nandito tayo sa tapat ng UST Angelicum, may alma mater. And dito din namin plano ipasok si Laya this year. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Santo Domingo. And dire-diretso lang to. Papunta tayo ng Ayala Cloverleaf. And yun siguro yung magiging last stop natin bago tayo umuwi sa bahay. So ikot-ikot lang. Medyo okay din yung ride ko ngayon. Nakalagpas na din naman ako ng isang oras na dire-diretsong padyakan. So not bad. At dahil nasa Santo Domingo Avenue tayo, syempre madadaanan din natin yung Siena College. Ayaw magpatalo ni Dayan. Kung kanina Trinity University of Asia, alma mater niya nung college. Ngayon naman nung elementary at high school siya. At ayun, fair pa pala ngayon dito sa Siena. Patawid na tayo ng Del Monte Avenue. Nasa kahabaan na ako ng A. Bonifacio. And malapit na ako sa Ayala Cloverleaf Mall. Ayan, dito bumaba yung mga galing sa Skyway na nag-exit sa A. Bonifacio. Nasa Ayala Cloverleaf na tayo. Pasok tayo ng Ayala Cloverleaf. Ito yung ginagawang condo ulit dito sa Cloverleaf. Ito kasing naunang tinayong condo. So dire-diretso na lang tayo. Balintawak Market na yan. And Old Samson na. Doon na tayo kakainan hanggang makarating sa barangay natin. Guys, dito ko natapusin tong vlog natin kasi medyo malapit na rin naman ako sa bahay. And para sure na makapag-outro ako kasi medyo lobat na yata tong camera. Kaya mas mabuting
makapagpasalamat na ako sa inyo. Again guys, thank you sa suporta. Salamat sa pagsama, sa panonood. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please makonsider nyo sana na mag-subscribe, like, share, and comment na din. Napakalaking tulong at bagay niyan para sa akin. Again guys, maraming salamat. Ingat kayo lagi. At God bless sa ating lahat.